BBM vlogger na matindi bumatikos sa Iglesia ni Cristo at sa QOJC. At kung matatandaan natin, ang higit na tinitira niya itong dalawang simbahan na ito at kinukumpara niya ito sa mga kulto na kesyo itong mga tagapamahala ng Iglesia ni Cristo at itong QOJC pastor na si Kibuloy ay mga kulto o leader ng mga kulto. Hindi rin nakaligtas sa kanyang mga pambabatikos si Senador Marcoleta. At isa ito sa mga napuruhan ng kanyang paninira si Senator Marcoleta. Kung gusto nyo malaman kung napano si Mima Alicia, tapusin ninyo ang video na ito. Kung naalala natin guys, si Mima Alicia laging binabatikos si Senator Marcoleta. Hindi lang si Senator Marcoleta ang hindi nakaligtas sa kanyang pambabatikos, kundi pati yung mga ibang taga-PDP laban affiliated senators. Si Senator Marcoleta nga hindi siya PDP laban kasi siya ay adopted lang na in-endorse ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ni BP Sara. Ngayon guys, kapag kumilos talaga ang karma, na ibang tao yung gaganti talaga para sa iyo. Kasi kung naalala ninyo, yung mga video ni Mima Alicia kay Senator Rodante Marcoleta ay talagang alam nating lahat na hindi halos malunok ng ninuman. Yung mga pagmumura niya, kasama halos nagsasalitan sila ni Labrador noon, Epifanio Labrador, sa pagmumura kay Senator Marcoleta. Tinatawag nilang budlat, malaki ang tiyan, kung ano na lang, pandak, piloka, di ba? Ang dami nilang mga title na binibigay kay Senator Marcoleta hanggang sa yung saganang mamamayan na nandoon si Senator Marcoleta ay na-mention ito ni Senator Marcoleta doon sa kanyang mga co-host. Ito si Mima Alicia na para bang siya na lang ang nakikita parate na naalala ko yung pinag-uusapan na Senator Marcoleta at yung dalawang co-host niya sa Sangganang Mamamayan ay tungkol doon sa tarpaulin na nilagay si Senator Marcoleta katabi ni Kibuloy na 'di ba parang ang laki-laki ng mga pictures nila doon na hindi naman inutos ni Senator Marcoleta na ilagay siya doon. Ang sabi nga ni Senator Marcoleta, marami lang talaga sa kanya ang nagmamahal. Kaya kahit saan, inaampon siya, di ba? Inaampon siya, nilalagay siya sa mga tarpaulin na ang iba minsan hindi na nagpapaalam, magugulat na lang siya na nandoon siya. So nakakataba ng puso yon dahil syempre, hindi mo na kailangan isiksik ang sarili mo doon sa mga taong gusto kang suportahan, kundi sila na mismo ang nagkukusang loob na isali siya sa mga tarpaulin na pinapaskil. So ngayon, kung natatandaan natin, lahat ng mga nanonood at nagsusubaybay kay Senator Marcoleta's journey, alam natin na si Mima Alicia ay isa sa mga talaga namang, sabi ko nga, hindi malunok yung mga salitang ginagamit nila para sirain si Senator Marcoleta. So ngayon, sa sobrang hindi niya tinatantanan, tingnan nyo guys, meron siyang latest na naman na paninira dito kay Senator Marcoleta. Pero hindi na natin panunuurin kasi alam naman natin ang balat nito ni Mima Alicia. Wala itong mabuting tinapay para sa kanya. Lahat ng kanyang sasabihin sa patungkol kay Senator Marcoleta ay puro masamang tinapay. So, yan po. Ang ipa-flash ko lang dyan, yung title niya, ayan o, nakita nyo. Ang sinabi niya dyan, Gotesa nilaglag na si Bato at Marcoleta. So, hindi na ako interested panuurin dahil wala namang magandang mapapanood dyan. So, ngayon, ang ano ko lang guys, ang masasabi ko lang na yung karma pag kumilos, iba ang gagawa. Panuorin ninyo ito. Ngayon lang, no? Kasi, yung sa physical kasi, guys,
Masugatan pa na ako gagaling siya. Pero yung emotion ko, wala nung mga gamot ko, guys. Ayoko na. Stop ko muna guys, magre-react ako. Napansin niyo ba yung kanyang lips parang pumutok, para siyang binugbog kasi ang title dito ay Mima Alicia binugbog yata, yun. Ano daw sabi niya? Binugbog si Mima Alicia gustong gurgurin. So yun po yung title ng kanyang video. Siya mismo nag-video sa sarili niya, in-upload sa kanyang channel at itong mga pinagsasabi niya, kailan ba to? Ano ko nga guys ha, iksian ko muna, kailan to? Kung kailan niya ito ginawa na video. Tingnan natin. So this is 1 day ago. So 1 day ago ito na kanyang video. Tapos si Senator Marcoleta, siniraan na naman niya 4 weeks ago. So mas nauna niya na namang siraan si Senator Marcoleta kaysa sa dito sa pag-video niya sa sarili niya at nagkukwento siya tungkol sa pambubugbog sa kanya ng kanyang boyfriend. So ituloy pa natin ng konti. Pero this is 14 minutes, so hindi natin tatapusin. Hindi ako pwedeng mag-isa. Pero mas pinili ko dito sa Manila kasi dito ako may peace of mind. Gusto kong makasama yung magulang ko pero ayoko umuwi sa amin kasi mas nasasaktan ako pag nandun ako sa mga problema, mga trauma na naranasan ko. Okay, mag-react tayo. Naawa ako sa kanya, emotionally ramdam ko kung ano yung kanyang nakaraan. Maaaring ito si Mima Alicia ay biktima ito ng violensya mula sa kanyang mga pamilya o iba pang mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi man direct yung pamilya niya mismo, maaaring mga ibang tao na nakaranas siya ng violence o pagmamaltrato o whatever, bullying. Kaya ang naging resulta ng kanyang mga nakaraan ay eto, nagiging matapang siya sa paninira sa iba. Dahil itong kanyang paninira sa iba, katulad na lang kay Senator Marcoleta, kasi hindi lang naman si Senator Marcoleta sinisiraan niya. Lahat ng mga affiliated sa Duterte's leadership o Duterte's family, tinitira talaga niya kasi Bongbong Marcos vlogger ito eh. Hindi naman masama mag-vlog ka ng iniidolo mong tao, no? Pero wag naman sana yung sobra-sobra na para bang hinubaran mo na yung tao na hindi mo naman kilala mula ulo hanggang paa. Yun ang mahirap kasi meron tayo mga freedom of expressing ourselves, pero ang problema ay humihigit tayo doon sa limit. Hindi natin nakokontrol itong ating mga pambabatikos. Libre ang mambatikos. Ano yan, hindi tayo pinagbabawalan dyan. Basta lang alam natin dapat ang ating paglimita kung hanggang saan lang tayo pwedeng magpuna, magbigay ng opinyon at mambatiko sa ating mga politiko na hindi na maganda para sa atin ang kanilang pamumuno. So ngayon, balik ako dito. Nakakaawa kasi sabi ko nga dito sa kanyang pagsalita diyan sa narinig ninyo a while ago na biktima siya, ayaw niya tumira sa probinsya, mas pinili niya sa Maynila kasi sabi niya may peace of mind siya sa Manila. So maaaring meron itong mga kirot sa puso na hindi pa niya nare-release, hindi pa siya nakakalaya. Kaya ang kanyang ginagawa, yung epekto ng kanyang mga hindi paglaya doon sa mga puot na kanyang kinimkim mula doon sa kanyang mga naging nakaraan ay sa ibang tao niya ngayon igagante. Kaya gano'n na lang siya kaano manira, yung para bang ang bilis lang para sa kanya, para bang naging akustumbrado na siya. Akustumbrado is parang nakasanayan mo ng manira sa ibang tao na hindi mo naman kilala. Yun ang mahirap. Kaya ito si Mima Alicia, kailangan to ng counseling.
kailangan siyang i-counsel kasi malaki ang kanyang mga pinanghuhugutan. Malalim yung kanyang pinanghuhugutan, kailangan maghilom. So, tuloy pa natin ng konti. Alam nyo, nagpapasalamat ako kay Sir Mike, kay Ballpoint, kay Takero, sa lahat ng mga kaibigan ko na pinapalakas yung loob ko. Dito nga po sa person. Okay, hindi na natin tatapusin, i-stop ko na siya kasi alam na natin ang drama. So, drama ito na hindi ko sinasabing nag-acting siya, pero maaaring itong ibang mga linyada niya ay para din manghingi o makakuha siya ng simpatya sa kapwa niya mga BBM vloggers at iba pang gusto niyang i-comfort siya. Ang ano ko lang dito guys, hindi ko hinuhusgahan si Mima Alicia na masamang tao o hindi ko siya huhusgahan na siya na yung pinakamasamang nilalang sa mundo dahil wala akong karapatan o wala ako sa posisyon para i-judge siya kasi isa rin lang ako makasalanang tao. Pero ang point ko dito kung bakit ko siya tinapi na ang ibang tao talaga ang gagawa sa karma para sa'yo ay dahil sa isa itong paalala na sa ating mga pananalita, sa ating pambabatikos, sa ating pagpupuna, hindi tayo pinagbabawalan, kundi lagi tayong pinapaalahanan na limitahan yung mga salitang dapat nating ginagamit sa mga taong ating pinupuna na hindi naman natin kilala. 'Di ba? So, hindi ko sinabing si Senator Marcoleta ang nagsabi sa akin na karma ito o ito na yung karma na iginante para kay Senator Marcoleta at si ibang tao. I mean, I'm not speaking na si Senator Marcoleta yung nag-utos sa akin para sabihin ko ito sa inyo na si Mima Alicia ay para bang nakaganti na si Senator Marcoleta. Hindi ko ito sinasabing galing ito. Opinion ko lang ito. Ayon na rin sa nakaraan sa ayon na rin sa aking mga naranasan na ganun talaga. Kailangan talaga natin matuto doon sa mga pagkakamali natin na minsan pag sobra-sobra ay sobra-sobrang paninira, sobra-sobrang pagbibigay ng mga opinion na hindi naman na dapat yun maging lesson ito para sa atin. So, ganun din ako sa sarili ko. Marami akong natututunan sa journey ko dito sa social media na kailangan sa oras na tayo ay nagbibigay ng ating mga pagpupuna, kailangan isipin natin na itong taong ating binibigyan ng mga reaksyon ay hindi natin totally kilala. So yun po, Mima Alicia, alam ko taga-Samar ka, Waray ka, kapo kita ka Waray. Yun ang alam ko dahil yun ang naririnig ko. Pero sana matuto ka doon sa inyong mga ginawa na nakaraan na itong nangyari sa'yo ay maging lesson mo para limitahan mo yung mga paninira mo sa kapwa na hindi mo naman kilala. So maraming salamat sa inyo at salamat at lumalakas ang loob ko na magsunod-sunod. I mean, yung gumawa ng video na kahit paano hindi tatagal ng isang semana. Kasi minsan, nawawala na ako ng confident humarap talaga sa camera kasi nga, alam niyo na ang problema ko. Yung aking, lagi kong sinasabi sa inyo yung ipin ko. Pero malapit na kong makuha yung tagumpay na malapit na yung hinahangad ko na maikabit yung aking mga braces para lalo akong magkaroon ng confident na mag-vlog. So maraming salamat po sa inyong lahat. This is your host. My name is Waray saying bye-bye for now and see you again on our next video. Bye!